about me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Hello po mga kabayan, at kung bago ka pa lamang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-share ang video na ito. Maraming salamat po. Ayan mga kabayan, good morning po. Ayan, at papunta ko ngayon sa pier dito sa Manila kasi mag-inquire na tayo sa Togo Travel. Dahil itong si Aguila at yung isa pang pick up ay dadalhin namin papunta ng Davao. So hindi kami mag-aeroplano dahil ikakarga natin ito sa barko. So magbabarko tayo, kulang-kulang 2 araw yung biyahe natin pabalik ng Davao. So dahil dumadami tayo doon at mas pinapalawak natin yung coverage ng pagtulong natin kasama si Pugong Biyahero, ay magdadagdag tayo ng sasakyan papunta sa Davao. Ayan. Hindi kasi nasagot itong Togo Travel. So sige ako tawag sa landline nila, walang nasagot. So ang sabi kasi sa akin, ang advice kasi sa akin ng mga kakilala ko ay pumunta na lang din dyan sa Togo Travel sa mismong port. Kasi 2 days before daw ng biyahe, kailangan madala na yung sasakyan doon mismo sa barko para sa inspection. And i-check din kasi nila kung kakasya pa. So kailangan makapagpa-reserve na tayo agad para sigurado na makakasakay tayo ng barko. Kasi ang aming plano na pag-uwi ay sa 17. So ngayon naman ay pa lang, 13 pa lamang. Kaya lang wala tayong idea kung paano ba yung magiging proseso sa pagsahay nito. Kaya minabuti namin na puntahan na lang, diba? Para sigurado tayo na makakasakay tayo kasi mamaya hindi tayo makasakay ng barko. No, sa pasahero kasi walang problema kasi madali lang mag-book ng ng ticket kung halimbawa passenger ka lang. Kaya lang 2 pick up pa po yung dadalhin namin. So medyo mahirap-hirap ng konti dahil una, malayo. Kung ito po ay Batangas City lang, edi walang problema sana. Kaya lang dito pa sa Manila. So kaya maaga kaming umalis. Alas 6 kanina umalis na kami ng Laguna para i-check natin yung proseso dito sa Togo Travel. Ayan. So sana maging maayos din. And medyo mahal daw medyo mahal daw yung pamasahe ng sasakyan. So kapalang kasi ito ay cargo. Pero di ko alam kung separate siya sa cargo kasi passenger. Kumbaga passenger ako na may dala lang na sasakyan. So ang alam ko kasi iba naman yung pagkakargo. So titingnan natin kasi di ko rin alam yung proseso at kalakaran nila dito. Ayan. So balitaan namin kayo mga kabayan. Sa Luneta Park na tayo. Ito yung malaking flag pole dito. Malaking bandila natin. Daming tao. Traffic Friday today. Manila Hotel. Malapit-lapit na rin tayo mga kabayan. Ayan. So ayan. Hello po mga kabayan, at kung bago ka pa lamang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-share ang video na ito. Maraming salamat po. Hello mga kabayan, galing na po kami ng port ngayon. At napabook na namin yung 2 sasakyan. And nakapagpabook na rin kami ng ticket. And nagulat lang tayo sa presyo talaga. Medyo pricey pero ganoon talaga ang bayaran ng ticket at pabook dito sa barko. At least ang importante din kasi doon ay madala natin ng maayos yung sasakyan. Ngayon ay pauwi na kami mula ulit sa Laguna. And mula sa Manila pauwi ulit kami ng Laguna.
And bukas ang maaga, dadalhin na namin yung dalawang sasakyan. So dalawang pick up po yung dadalhin natin. Additional sa Davao para mas malaki yung coverage ng patutulungan natin. Ano? So bukas ng maaga, iiwanan na namin yung pick up doon. Kasi 2 days daw eh. 2 days before ng biyahe, kailangan nandoon na yung sasakyan. And sila na kasi magpapasok noon, iiwanan namin yung iwanan namin yung susi, iwanan namin yung sakyan. Sila na bahalang magpasok nun doon sa loob ng sakyan. So mayroon na tayong papers na pipirmahan. And syempre picturean na rin natin. Ito ng advice ko sa inyo, ano sa mga magbabiyahe din, picturean nyo muna yung sakyan nyo, no? Kung meron na bang gasgas yan, or wala pang gasgas. Kasi ano nyo rin yan, for your own protection din. Para halimbawa, kasi hindi maiwasan minsan yan eh, kapag ang mga sakyan ay kinakarga sa barko, minsan sa pag-lashing nila, nagkakaroon yan ng gasgas ng sira. So para din may reference kayo, and syempre di ba karapatan nyo naman yan sa sasakyan ninyo. Ayan. Mga kababayan, good evening. So andito si Jeffrey at isa sa mga scholar ng PB team na nakatira po sa bahay. So kilala niyo si Jeffrey. Bagong ligo, so nagpa-enroll siya kanina. Okay na, nakapag-enroll ka na. At nakuha niya na yung grades niya. Patingin ng grades. Hindi ka madala eh. Oo, pabitbit mo yung grades mo. Anong dala mong papel? Ha? Lagyan ko. Lagay lang sa yung grades. Sa bahay pa niya. Kukunin doon niya muna mga kabayan. Ayun na, akin na, patingin. So nakuha na ni Jeff yung grades niya. So titingnan natin kung matataas. No, kasi syempre bilang kayo mga subscribers and syempre sa sponsors ni Jeffrey, lalo na kay Tita Jasmine, karapatan nyo rin at karapatan ni Tita Jasmine na makita yung grades. Pero okay lang ba? Napakita natin. At least makita pa sa mga... Ang bangon ng niluluto ni Mami PB, nagluluto sila. So habang nagluluto sila, titingnan natin yung grade ni Jeffrey. Ito na yung grade ni Jeffrey. Ano naman to? Gusot-gusot. Asa yung binayaran mo kanina sa enrollment? Yan po. Ito. Opo. Kulang ng 700 pala. Sino nagbigay ng 700? Si Tate po. Si Tito Hearns. Kasi si Tito Hearns po yung kasama. Oo. Kulang pala yung bigay ko kanina. So nakapag-enroll na siya for second sem. So tingnan mo, ang bilis. Opo, ang bilis. Parang kailan lang problema pa siya. Diba? So ngayon, ayan ito. Ano po yun? Dito po yung... Yan ang enrollment sa ano. Saan pangalan po? Ano tong, bakit 17... Sa scholar po yan? Tingnan nyo po. Ang total na babayaran kasi dapat ni Jeffrey ay 17,763. Pesos. Pero nakales 100% siya sa voucher niya. Oh, Dahil mataas ang grade niya. So, ang babayaran na lamang ni Jeffrey ay yung miscellaneous fee niya na 7,700. Wow! So, ang galing. Very good. So, tingnan nyo. So, ito na yung grade ni Jeffrey. Pangyas Jeffrey, Bachelor of Secondary Education, first year. Major in Filipino. Ang grade po ni Jeffrey ay may... dalawa lang po yung... ito na lang. Ang general. Ano ibig sabihin ng W? Ha? W? Ang GWA o yung final na grade ni Yeah. Jeffrey ay 1.75 sa kanyang card. Ibig sabihin lahat ang total. At ang 1.75 po ay 92. Wow! Napalakpak si Mami PB. 92% yun ang kanyang final grade. Ang grade niya po,
Mayroon siyang 1.50 na ang ibig sabihin ay 95%. Oh, Wow. 2%. Meron siyang 1.75 or 92. Meron siyang 1.25 lang ibig sabihin ay 98. At meron siyang grade na 1 o 1 na ang ibig sabihin ay 100%. Meron lang siyang isang medyo mababa, Mababa talaga. 2.25. Yun po ay 86%. Pero Wala doon pala sa money. Pero, mataas na po yun sa 2.25. Kaya nga, naging final niya ay 1.75, which is 92%. Wow! So, yung mga ganitong grade, ito po yung ito pinagpatuloy ni Jeffrey. Ikaw ay candidate for laude. Ito? Oo. Wow! Ayan! Pag ito na-maintain mo hanggang 4th year, makatapos ka. Oh, Yun! very good. So, isipin mo, ngayong next sem mo, ilan itong subject mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 29 units. Kailangan mong pag-igihan. Pagbutihan mo sa pag-aaral. Kasi kaya naman pala niya eh. Yung pinaka nahihirapan siya, which is the CED. mathematics. Alam niyo po ang grade niya sa mathematics? 1.75, 92. Nahihirapan pa siya noon. Ay, what more pa kapag hindi ka nahirapan? O, di ba? At malaking tulong, sa totoo lang, malaking tulong po sa mga sponsor kapag ka mataas din yung grade niya. Siyempre, mas maganda yun sa sponsor. Mas lalo silang natutuwa sa'yo dahil hindi mo sinasayang yung tulong na binibigay nila sa'yo. At siyempre, very proud si Pugumbiyero sa kanya kanina, tuwan-tuwa. Sinabi ko na ganito yung grade mo. Actually, pinapipicturean niya to at isesend siya na lang daw ang makisend kay Tita Jasmine. Kaya naman kay Tita Jasmine, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtulong kay Jeffrey at sa iba pa mga sponsor ni Jeffrey. Dahil ito naman po, nagbunga ng maayos, nagbunga ng maganda yung pagsikap ni Jeffrey at yung pagtulong niyo sa kanya. O ikaw, ano naman ang masasabi mo? Lalo na sa papa mo. Na ngayon mataas yung grade mo. Ang masasabi ko lang po is yung kanina po, hindi pa talaga po pinag-combine ko po yung grade ko po sa senior high at saka yung sa po, sa college po. Alam mo yung path fit sa ko po, sa per dev ko po sa senior high, 71. Oo. Pero ngayon yung per dev ko, 1.25, 98. Hindi nasa. O ibig sabihin, may improvement. May improvement talaga kapag college kasi makapag-focus ka pa talaga. Kung ano po yung mababa na grades mo, tulad ng dito ng sa mababa ko po sa adolescence. Yan po yung mababa ko kasi yung tinutukan ko talaga, yung sama talaga. Hindi ko natutukan yung ibang subject ko po na, hindi ko pa naman, ganito pa yung sitwasyon ng isang subject. Kasi, tingnan mo yung math naging 1, tapos yung adolescence ko is naging 2. Favorite ko pa naman sana. Kasi ba't siya yung nababa? Kasi kumpiyansa pa talaga ako. Okay lang. Mataas pa rin naman ng 2.25. Di babawi ka na naman sa susunod pa. And pag i-maintain mo, ano nga yung message mo ngayon kay papa mo? And magandang gabi po sa iyo. Dito na po yung ko po na mataas naman po yung grades ko po. Alam ko po na natatuwa ka po sa ginagawa ko po ngayong year. Ito na po talaga pinapangarap ko. At maraming salamat po sa pag-alala sa akin. So, thank you po pa. And then, maraming salamat po sa pag-alala sa akin. So, narinig mo na yung sinabi po ni Tito Onji na sa grade ko po is wala naman pong problema po. Is pasado naman po tayo at positive naman po. Wala naman pong problema. Anong positive? Positive saan? Positive na ginawa ko. And then kahit na mahirap, may time na magpatanong pa ako kay Tito, ano gagawin dito? Sabi ni Tito, mag-research na sa Google! Wala ko pa yun. Kasi hindi ko pa alam, kasi first scene ko pa lang. Pero
But nalala ko na ngayon, so... Kasi, meron siyang mga, minsan, may mga subjects siya or mga ginagawa siya na pag hindi niya alam, parang natataranta siya. So, sabi ko, hindi po pwedeng ganyan. Halimbawa, katulad niya, naglagi ako sa Davao, so hindi po pwede na hindi mo alam. Matuto ka mag-research kasi andiyan naman na lahat eh. Meron namang internet, may laptop ka naman, may cellphone. So, ang inaano lang namin sa kanya, gamitin din sa maayos ang cellphone. Opo. Okay naman po. At ang laptop dahil yun naman ay binili para sa pag-aaral niya. In fairness naman, Opo, thank you po. nagagamit niya ng maayos. And then, sa pangalawa po is, especially po kay Tita Jasmine. Tita, hi po Tita. And good day po sa'yo or good evening po sa'yo. Maraming salamat po sa pagtulong sa akin. So, narinig mo na ngayon po ang sinasabi po ni Tito Junjin about sa grades ko po is tuloy-tuloy lang naman po yun. And maraming salamat po Tita Jasmine sa walang sawa po sa pagtulong. Hindi na kahit na ano, pero maraming salamat po sa pagsuporta sa akin bilang isang katutubo po na galing sa Davao at nandito sa Manila para lang makapag-aral ng maayos, para makapagtulong po sa mga kababayan ko po. Dahil po sa Tita Jasmine, maraming salamat po sa pagtulong po at walang sawa po sa pagbigay ng mga suporta like sa mga ano po, yung sa school. Katulad nito, yung tuition mo. Tuition ko po. Maraming Diba? salamat po Tita kasi malaking bagay po ito na binigay mo sa akin. And syempre, ang mga sponsor naman natin, walang hihinging kapalit yan eh. Yung makita lamang na maayos sila, yung bang hindi nasasayang yung tulong, di ba? So malaking bagay na yun. And syempre, kay Pugong Bihero. Po, especially po kay Daddy Paul. And then kay Daddy Paul po, sa nangyari po sa Daddy Paul na nakamit ko rin ng mga pangarap ko sa buhay na dahil po sa'yo. Hindi ko po unexpected nandito. Pero sa maraming salamat po sa iyo na nakita mo ako na bilang isang katutubo. So maraming salamat po. At huwag po kayong mag-alala Daddy Paul. Yung binigay niyo po na tulong sa akin ay hindi po basta-basta po ito mawawala at hindi po ito basta-basta hindi po ito basta-basta ano po kasi tinutukod ko po yung pangarap ko po sa buhay dahil po sa inyo. Maraming salamat po Daddy Paul sa pagtulong, sa pag-alala sa akin at itinuturing at maraming salamat po sa iyo na itinuturing mo ako na isang family or like sa anak ganon. Maraming salamat po sa iyo na pinapakita mo sa akin na sobrang bait mo po talaga. At syempre, nagpapasalamat pala ako kay Tito Herns TV. Siya po ang nagsama kanina kay Jeffrey dahil may inasikaso nga ako katulad po nung nakita niyo sa video kanina. So may inasikaso po tayo at siya po yung nagsama kay Jeffrey kanina. Maraming salamat. And katulad po nito, ako ay pabalik ulit ng Davao. Ang makakasama niya ulit dito ay si Mami PB. Ayan, si Mami PB. O Mami PB, ano naman ang masasabi mo kay Jeffrey? Masasabi ko lang sa kanya, natutuwa rin ako pagkataas din ang grade niya. Lahat na sinasabi ko sa kanya ay nakikinig na po. Marami na siyang natutunan nung wala ang kanyang tito Lourdes na sa Davao. Marami natutunan siya sa akin. Kasi ang feeling ko naman, makinig ka palagi kay Mami PB at wag patigas ang ulo. Matigas pa ba ulo, nanay? Hindi na naman. Hindi naman. Ano yan? Halimbawa, itong gabi ito, nabukasan, yan. Alam na niya ang gagawin niya kinabukasan. May time management na siya, marunong na siya. Halimbawa, ngayong araw na ito, iisipin na niya, uy, bukas kailangan ko maglaban ng damit ko, parang ganun daw. Yun, ganun. Maglilinis ang bahay. Yun, malinis na. At yung mga bintana, kinong ko kanina, ninanong ko yung ang kamay ko kung may alikabok, wala na nga. Yung bintana niya. Oo, yun. Sa kwarto. Kasi normal yon. Katulad ng sinasabi ko sa kanya, normal, yung kwarto mo, yung CR mo, malinis lagi kasi ikaw naman ang nagamit. At least nagkaroon na siya ng improvement. Sana, hindi lang ngayon masipag.
Hindi, masipag ako. Oo, kaya nga, palagi dapat. Palagi. Kasi, mag-isang taon ka na dito, dapat malaki na improvement. Sa April 14, mag-isang taon na ako dito. Oo. Diba? Parang kailan lang. Parang kailan lang po, sa totoo lang po, parang ilang gabi lang yung pagtulog ko, no? Magsikat. Hindi na iyakin si Jeffrey. Hindi na po. Hindi na Matapang na po ako homesick. ngayon. Matapang na ako. Ah! Oh, at least di nakita po natin si Jeffrey na maayos, di ba? Ayos na siya. Oo. Yun, pati paglalaba, yun. Sunod-sunod na, tinuruan ko siya. Hmm. Alam na niya, hindi na lahok-lahok. Diyos ko, naglaba mo yan. Halo-halo. At least wala. Oh, di ba? Sama sa medyas. Ayun yung sinasabi namin, Jeff, na makinig ka lamang, matututo ka. Diba, lahat naman. O, at least nakikita na niya, yung mga sinasabi sa kanya ni Mami PB, para sa kanya. O, at least, okay silang dalawa. Oh. Ako. Diba? Okay silang dalawa dito. Hindi na. Oo. Hindi na siya pasaway. Hindi na siya pasaway. Marami nang natutunan sa akin. Marunong na magluto. Ha? Marunong na magluto. Hindi ka ang sardinas, itlog. Favorite niya yung sardinas. Huwag palagi. Huwag palagi sardinas, ha? At lagi, ayoko lagi ng si Manok. Sabi ko po kay nanay, pag humiling si Jeffrey palagi ng manok at karne, huwag palaging sundin. Laging gulay, ayaw magkain ng gulay. Magulay. Ha? At sabi ko, ito ang paalala ko, hindi naman siguro masama. Kung ano yung nakahain dito na kinakain nila, kakain ka din. Pag ang nakahain ay gulay, hindi pwedeng maganap ng manok. Ha? Pag may manok, edi okay. Pero pag may gulay, kumain. Pag may isda, kumain kasi importante sa katawan. Ano? Isda. Hindi po pwede na, ay lola, ayoko ng gulay, ayoko ng isda. Ha? Kung ano nakain, pinagbawalan muna yun sa manok kasi nangangati daw. Na may kasi sa Allergy na yan. Paano kasi? Sige, manok. Oh. Pati nga, para naman tumaba ka naman oh. Oh, nagja-jogging yan. Tuwing hapon. Tuwing hapon nagja-jogging. Oh, at least, di ba? Okay na. Kalamin ako ng Okay. Oh. Dalawa lang yung natin, di ba? Dagdagan pa natin ito pag sikat Sem. And, abangan nyo pala mga kabayan kasi hindi ko na po ma-upload, mabablog si Jeffrey. So, may mga i-upload po sa YouTube, si Mami PB. So, tutulungan ko lang silang mag-upload para makita nyo yung ginagawa nila ni Jeffrey. So, mamaya, Ganda ng kaya video namin. i-ano natin yung mga video nila. Oo, kasi hindi sila marunong mag-upload, so tuturuan natin sila. Para naman nakikita nyo palagi si Jeffrey at si Mami PB sa mga pinagkagagawa nila dito. Ano? Ngayon, so please, pakisupport din si Mami PB sa kanyang YouTube channel. At yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.